Kamusta mga minamahal kong Aquarius? Ready na ba kayong malaman ang mensahe ng universe para sa iyo ngayong buwan ng May 2025? Para sa video nito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong buwan ng gabay mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong buwan ng kapalaran sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Bago yan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha. Baraha 1, Baraha 2, at Baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuisyon. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Queen of Cups. Para sa mga Aquarius ngayong buwan ng Mayo 2025, ang Queen of Cups ay may magandang mensahe para sa usaping pag-ibig. Ito ay sumasagisag sa malalim na emosyon, empathy, pagmamahal at intuition. Para sa may mga karelasyon, perfect ang Mayo para mag-level up ng emotional connection. Time to unleash your inner maalaga at maunawaing partner mode. Yung tipong kahit paulit-ulit niyang ikwento yung work-related chismis niya, andyan ta pa rin, nakikinig, nakasmile, pero secretly nagbibilang kung ilang beses na niya kinuwento yon. Pero dahil dito, mas lalalim ang tiwala at kilig sa inyong dalawa. Para sa mga single na Aquarius, kung ikaw ay single, ang Queen of Cups ay nag-aanyaya na pakinggan ang iyong damdamin at huwag magmadali. Malaki ang posibilidad na may taong papalapit sa iyo na may malalim at totoo ring damdamin. Huwag basta-basta tumingin sa panlabas na anyo. Ang emosyonal na koneksyon ang pinakamahalaga. Payo ni Queen of Cups sa iyo, Aquarius. Makinig sa gut feeling mo. Baka siya na nga. O baka kailangan mo pang hintayin yung right timing. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Aquarius, huwag ka nang magpaka-cold, bes. Buksan ang puso, alagaan ang sarili, at huwag matakot sa tunay na koneksyon. Ang pagmamahal, hindi sa porma sinusukat, kundi sa lalim ng damdamin. At oo, minsan ikaw din ang dapat mong mahalin. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Ace of Pentacles. Ang Ace of Pentacles ay sagisag ng bagong simula, stabilidad, at konkretong oportunidad. Sa love reading, ito ay nagsasaad ng mga posibilidad ng mas matibay na relasyon o pagdating ng isang seryosong koneksyon na grounded sa reality, hindi puro emosyon o ilusyon. Para sa mga single na Aquarius, ngayong Mayo, maaaring may makilala kang isang taong seryoso sa intensyon. Hindi ito fling o laro. Ang taong ito ay may potensyal para sa pangmatagalang relasyon. Maaaring magsimula sa simpleng pagkakaibigan o business-like na setting, trabaho, career o practical na proyekto, pero unti-unting lalalim ang koneksyon. Payo ni Ace of Pentacles sa iyo, Aquarius,
Iwasan ang mga taong pangpabibulang sa social media. Ang tunay na catch ay yung consistently nagpapakita ng effort kahit walang kamera. Walang halong drawing, puro gawa. Para sa mga may karelasyon, sa mga taken dyan, ito ang season para sa legit na usapan. Pera, future plans, bahay at lupa, business goals, or simpleng tiwala pa ba tayo sa isa't isa moments? Mayo ang buwan kung saan ang relasyon nyo ay parang pagtatanim. Hindi exciting sa umpisa, pero kapag inalagaan, pang forever ang ani. Hindi ito time para sa pabebe issues. Gawa, hindi lang salita. Payo ni Ace of Pentacles sa'yo, Aquarius. Magplano kayo for the long term. Hindi lang saan tayo kakain bukas, kundi paano natin iaayos ang future natin. Vibes. Adulting is real, Aquarius. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Aquarius, ang love life mo ay parang investment. Hindi instant jackpot, pero once nag-grow, pang-retirement goals. Kaya chill lang, Aquarius. Hindi ito love at first sight. Mas love that's worth the wait and effort. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Knight of Wands. Ang Knight of Wands ay isang sagisag ng sigla, passion at adventure. Pasok na pasok ang energy mo sa buwang ito, Aquarius. Ang Knight of Wands ay parang tropa mong hyper na hindi nauubusan ng lakas. Laging game, laging may bagong trip. At guess what? Sa love life mo, ganyan din ang ped na yung Mayo. Para sa single Aquarius, posible ang unexpected romantic encounter. Maaring may makilala kang taong adventurous, charismatic, at very spontaneous. Ang energy ng Knight of Wands ay nagbabadya ng flirtation at playful connections. Pero kailangang maging maingat sa pagiging impulsive. Maging bukas sa mga bagong kilig moments. Pero i-ground ang sarili kung seryosong relasyon ang hanap mo. Para sa may karelasyon, ang relasyon ninyo ay pwedeng magkaroon ng renewal passion. More dates, spontaneous trips, o exciting bonding moments. Gayunpaman, ang Knight of Wands ay paalala na huwag hayaang ang excitement ay mauwi sa pagiging impatient o reckless sa mga desisyon sa relasyon. Mahalaga ang open communication, lalo na kung may mga plano kayong sabay na tatahakin. Payo ni Knight of Wands sa'yo, Aquarius. Kalma lang, besh. Oo, enjoy ang kilig at excitement. Pero huwag hayaang maunahan ka ng bugso ng damdamin. Sa kabuuan na yung Mayo, 2025, Aquarius. Ikaw ang bida sa sariling romcom. Go explore, kiligin at maging bold, pero huwag kalimutang bitbitin ang utak kasama ng puso. Hindi porket may knight in shining armor, ready na agad sa happily ever after. Assess mo rin kung kaya niyang maglaba at mag-budget. Tumungo naman tayo sa iyong health reading ngayong buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Three of Pentacles. Ang Three of Pentacles ay sagisag ng collaboration, effort, at building towards long-term goals. Sa aspeto ng kalusugan, ito ay nagpapahiwatig ng progresibong pagpapabuti ng kalusugan sa pamamagitan ng tamang disiplina at suporta mula sa mga eksperto o community. Hoy Aquarius, ang Three of Pentacles na iyong buwan ay sinasabi sa iyo na tama na ang pa-solo flight. Team effort ang sagot sa kalusugan. Huwag puro self-diagnosis sa internet. Aquarius, hindi porket napanood mo sa TikTok, instant health guru ka na. Mag-consult ka sa doktor, nutritionist, o kahit sa tropa mong fitness enthusiast. Huwag isolo ang mga health concerns. Collaboration is key. Hindi sapat ang once-a-month diet at isang beses sa isang taon na jogging sa park. Ang sikreto, araw-araw na small but serious efforts, diet, tulog at galaw. Tulad ng Lego, paisa-isa ang pagbubuo. Hindi mo naman binubuhos lahat sa isang bagsakan, di ba? Aquarius, kapag overthinker mode ka na naman, tandaan, mas magaan ang drama kung may kasamang kakampi. Support groups, barkada,
o kahit si therapist bestie, malaking tulong yan para di ka malunod sa sariling thoughts. Yoga, meditation, o kahit simpleng chika, go lang. Baka abala ka sa career o mga proyekto. Oo na, madaming deadline, pero hindi excuse yan para kalimutan ang katawan mo. Bigyan din ng oras ang iyong pisikal at mental na well-being. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Aquarius, ang kalusugan ay isang long-term na proyekto. Sa tulong ng tamang gabay at sipag, makikita mo ang positibong resulta. Hindi ito sprint, kundi isang masinsinang pagtatayo ng mas malusog na ikaw. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Ten of Swords. Ang Ten of Swords ay madalas na uugnay sa mga pantatapos, pagbagsak at matinding pagkapagod. Hudyat ito ng panahon kung saan ang katawan at isip ay maaaring nasa sukdulan ng pagod at stress. Uy, Aquarius, ang Ten of Swords ang nakuha mo. Huwag ka munang ma-stress, pero medyo drama queen ang barahang to. Parang teleserye ending na may pa-slow-mo na bagsak sa sahig. Ang ibig sabihin, pagod ka na besh, todo-todo. Maaring makaranas ka ng labis na pagod, pananakit ng likod, balikat o mga kasukasuan. Ito'y bunga ng burnout o sobra-sobrang responsibilidad. May posibilidad ng emotional breakdown o depression kung patuloy mong binabalewala ang iyong sariling pangangailangan sa pahinga. Pero good news, ang Ten of Swords ay parang X. Once na matapos kang saktan, may chance kang bumangon at maging stronger. Gusto mo yon, di ba? Fresh start incoming. Payo ni Ten of Swords sa'yo, Aquarius. Magpahinga. Hindi ka robot, besh. Iwasang maging superhero ng lahat. Minsan okay lang maging super tulog. Mag-ingat sa likod, leeg at spine area. Hindi ka kalabaw. Kung mabigat na talaga, maglabas ng sama ng loob. Kaibigan, therapist o kahit pader. Basta wag mong solohin. Sa kabuuan na yung Mayo 2025 Aquarius, ang bawat pagbagsak ay may kasunod na stretch at warm up bago ulit sumabak sa life. Kaya relax lang, Aquarius. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay King of Pentacles, aka bossing ng self-care. Ang King of Pentacles ay sumasagisag ng katatagan, kasaganaan, at maingat na pag-aalaga ng sarili. Matibay ka pa, pero consistency ang kailangan. Good news, mukhang nasa okay na kalagayan ang katawan mo ngayong Mayo. Pero tandaan, hindi ito one-time big-time na effort. Kung gusto mong magtagal sa good vibes ng healthy living, kailangan mong uliting araw-araw, parang hugas pinggan, paulit-ulit, pero worth it. Nutrisyon plus galaw-galaw para hindi ma-stiff. Hindi mo kailangang mag-marathon agad, Aquarius. Kahit simpleng walking habang nagchichismisan sa phone o light stretching habang nanonood ng K-drama, malaking tulong na yan. Basta't wag puro stretching ng pagkain ang galaw mo. Babana, wag magpakasasa sa comfort zone dahil ang King of Pentacles ay may kaugnayan sa kasaganaan. May posibilidad na maging kampante o tamad sa physical care. Mag-ingat sa overindulgence tulad ng overeating, pag-abuso sa comfort food o sedentary lifestyle. Invest ka rin sa health, hindi lang sa Shopee. Mahalaga ring mag-ipon para sa check-ups at vitamins, hindi lang puro budol finds. Mas okay nang magpa-check up ngayon kaysa mag-shopping ng gamot sa future, di ba? Payo ni King of Pentacles Aquarius, magpatuloy sa practical at grounded approach sa health. Ayusin ang daily routine para sa physical at mental wellness. I-balance ang kasayahan at disiplina. Pwedeng magsamgyupsal, basta may stretching pagkatapos. Tandaan, kasaganaan sa health over kasaganaan sa cheat days. At ang pinakahuling reading mo para sa videong ito, ang iyong money career reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay The Hermit. Ngayong Mayo 2025,
Ang The Hermit ay nagsasabi na ito ang panahon para huminto sandali at suhiin ang iyong financial situation ng mas malalim. Hindi ito buwan para sa padalos-dalos na gastusin o mga biglaang investment. Sa halip, hinihikayat kang magmuni-muni, pag-aralan ang iyong financial goals at planuhin ng maigi ang mga susunod mong hakbang. Positibong chika. Good news, swak ang panahon para sa tipid mode. Perfect ang vibes para sa tahimik na pagmumuni-muni kung paano mo mapapalaki ang ipon mo. Hindi yung isang click lang, ubus agad. May utang ka bang matagal nang hindi pinapansin? Aba, panahon na para kausapin mo na ulit sila at hindi lang seen sa messenger. Bawal ang padalos-dalos. Warning, iwasan ang biglaang gastos na reward ko to kasi pagod ako kahit kaka-start mo lang sa work. Hindi ito tamang buwan para sa mga scheme na parang magic na yayaman ka sa isang tulog. At huwag basta maniwala sa mga nagsasabing, easy money to, legit. Mas legit ang maingat at planado. Payo ni The Hermit sa'yo, Aquarius, maglaan ng oras sa pag-aaral tungkol sa investments, budgeting at savings. Huwag matakot mag-isa sa pagdedesisyon. Ang katahimikan ay magbibigay sa'yo ng tamang wisdom. Slow but steady, ang pinaka-epektibong strategy mo ngayong buwan. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay The Devil. Hindi to si ex mo ha. Tarot card ito. Charot. Ang The Devil ay sumasagisag sa mga attachment, temptation, materialism at illusions. Sa aspeto ng pera, ito ay nagsasabi ng panganib sa labis na paggastos, utang o pagiging alipin ng material na bagay. Ngayong Mayo 2025, may posibilidad na maakit ka sa impulsive spending. Maaaring sa luxury items, wants kaysa needs, o kaya'y biglaan investment na masyadong maganda para maging totoo. Maging maingat sa mga scam, utang, at sobrang ambisyosong financial moves. Ang The Devil ay paalala na kung may mga paulit-ulit na problema sa utang o maling financial habits, ito na ang panahon para kumawala sa cycle. Kung paulit-ulit kang sinisingil ni si due date, baka panahon na para tapusin ang toxic relationship mo sa utang at impulsive spending. Hindi masamang maging kuripot sa wants, lalo na kung ang kapalit ay kapayapaan ng isip. May potential din sa side hustles o passive income, pero huwag magpabighani sa easy money. Piliin ang racket na swak sa values mo, hindi lang sa wow ang laki ng kita vibe. Tandaan, slow but steady ang tunay na rich kid energy. Aquarius, stress ka ba? Inggit sa social media? Bored sa buhay? Bago mag-check out, tanungin ang sarili, need ko pa talaga to o nabubudol lang ako? Practice mindful spending. Hindi porke cute, bibilhin. Payo ni The Devil sa'yo, Aquarius. I-audit ang gastos. May mga bagay ka bang sinusuportahan pero hindi na masaya? Example, subscription na di mo nagagamit. Maging aware sa mga emotional triggers ng spending habits. Kung may utang, break the cycle para di siya mag-multiply parang gremlins. Alalahanin, ang tunay na yaman hindi lang nasa wallet, kundi sa walang worry. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Aquarius. Oo, mukhang negative si The Devil, pero binibigyan kanya ng pagkakataong maging mas aware at empowered. Kung ngayong Mayo matututo kang pigilan ang sarili sa budol, malaking hakbang na ito papunta sa mas healthy na relasyon sa pera. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Ten of Cups. Ang Ten of Cups ay karaniwang sumasagisag sa pasiyahan, emotional fulfillment at harmonious relationships. Sa aspeto ng pera at pinansyal, ito ay isang positibong senyales. Mga Aquarius, maghanda na kayong mumiti habang tumatanggap ng kaching-kaching ngayong Mayo. Pero teka, hindi lang to tungkol sa bentahan at sweldo, may freebie din ang package. Ang perang pinaghirapan mo, hindi lang para sa milk tea cravings mo. This time, para sa buong angkan. Pwedeng may darating na blessing, bonus, dagdag kita o biglang racket na ikasasaya hindi lang ng bulsa kundi ng buong pamilya. Libreng handaan, yes. Yung dating stress sa mga bayarin, aba, unti-unting mawawala. This month, mararamdaman mong may peace of mind habang nagbabayad ng utang na parang hindi masakit sa bulsa. Ang sarap sa feeling, parang buy one take one ang sweldo. Perfect ang timing para mag-ipon o mag-invest. Hindi yung add to cart investment ha, yung totoong pang future mo. Remember, ang true happiness daw ng Ten of Cups ay yung secured ka hindi lang bukas, kundi habang buhay. Maaring matatanggap ka ng tulong o suporta, emotional man o financial mula sa pamilya, kaibigan o komunidad. Hindi ito charity, kundi mutual support na nagpapalalim sa relasyon ninyo.
Payo ni Ten of Cups sa'yo, Aquarius. Yes, pera is life. Pero hindi lang pera ang life. Habang ginagapang ang tagumpay, huwag kalimutang alagaan ang relationships. Ang tunay na yaman ay yung may peace of mind ka habang magkakasama ang mahal mo sa buhay. Bonus na lang ang limpak-limpak na salapi. Sa kabuuan na yung Mayo 2025 Aquarius, swerte ka sa kaperahan. Lalo na sa aspeto ng family at long-term goals. It's a month of gratitude, tulong-tulungan, at feeling rich in all the best ways. Sa dulo ng rainbow mo, hindi lang gold ang reward, kasama pati ang masayang samahan. Ayan na nga Aquarius, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sana inakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Renz Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi, Aquarius.